So, kung nasa chart na po kayo, you can look for nasa coin na po ba? Ito po bang indicator na to is nakalagay na sa chart nyo? Ito po yung indicator, Smart Order Block by JP7FX. Press 1 po kung nakalagay na to sa trading view nyo. Wait lang po. Wait po. Okay na po. So look for Smart Order Blocks by JP7FX. Kung nalagay nyo na po lahat, please press 1 para po makapag-proceed ako sa susunod. Tatlo pa lang, 4, 5, 6. Coach, may nasa waiting room daw po. Okay na po, Coach. Okay. So, nalagay na po. So, proceed po ako. So, pag nalagay nyo na po ito sa trading view nyo, ang papalitan lang po natin yung settings. Uh, First po, settings. Click po dito sa settings. Then, ang una po natin papalitan dito is yung trading session. So, sa trading session, ako po personally, kinukuha ko lang po kasi is first 4 hours ng trading session. Yung iba po na coaches, they are taking only yung first 2 hours. Pero ako po, first 4 hours. So, pwede nyo po, sa Tokyo, pwede nyo po siya set kung ang nakalagay po sa ilalim. Sorry, nakalagay po sa ilalim. Dapat po ito ay nakalagay sa, wait lang po yung, yun po, GMT. GMT sa time zone po, GMT plus 0. So, then yung Tokyo session po is 00. Iset niyo po sa 000 to 400 hours. So, check nyo lang yung show range box ng Tokyo and Asia. Then, second po, yung show range box po ng Frankfurt, kasi hindi naman natin siya ginagamit, untick nyo na lang ito. Then, next po is yung London. Stop nyo po ako pag mabilis ha. London session po, 7 a.m. to 11 a.m. Actually, first time ko mag-training ng Zoom. Mahirap pa lang walang kausap, ano? Yung lahat ng kausap mo nakamute. So, um, no, ayun pong pangatlo, ito pong New York session. So, mahirap pala. Nasasanay ka rin. Actually, first time ko. Parang ka, nag, parang ka nagsasalita ng walang kausap. Pero anyway, next po is New York session. 12 p.m. to 16, so which is 4 o'clock. So first 4 hours ng New Year's session. Press 1 po kung natapos. Meron pa pa. So, press 1 po kung natapos niyo yung sa session.
Coach Aprilito, pwede Yes po po. gawin mo po akong host para Ikaw na i-accept lang. ko yung para hindi ka na abala sa pag-present po. Sige, Ako na sige, lang sige. mag-accept sa mga bago. Thank you po. Sige, participant. Dalawa kasi ako eh. Dalawa kasi yung monitor ko. Kaya lumili nga ako sa kabila. Aba sa PT. Yung participant. Asan ka? Sorry. Parang nawala. Nawala po ba yung screen to? Dito pa, coach. Andyan pa, coach. Dito pa. Andyan, coach. Push. Yun. Right click tapos make a host. Okay na. Coach. Ayan, tapos mag-share. Wait. Nakita ba? Ang screen ko hindi na nakita. Nawala po, nawala. Ayan, Nawala ba? okay na, coach. Okay na, coach. Pwede ka na share po. Sige. Thank you. Share. Tapos, coach, pwede po pa-record from your side. Recorded pa naman. Okay lang. Sige po. Thank you. Okay na po. Kita na po yung... Yes, coach. Okay na po. Thank you. Okay. So, tapos na po yung... Wait lang. Ilang isang... Para makita ko yung chat. Kasi para... Ayan. Okay. So, next po. Ito pong structure swing, structure break line, at saka break name and change name. So, ito pong change name, kung bago po kayo dyan, yung first time yung nilagay yung indicator, ang nakalagay po dito, CMS. CMS. Pwede nyo po siyang palitan ng MSS. Actually, ang CMS po is change of market structure. Ang MSS naman is market structure shift. Pwede nyo rin po itong gawing chalk or change of character. Kung depende po, pareho lang naman po sila ng usage. So, how you understand yung market. So, you can choose po yung MSS or market structure shift or yung change of character. Up to you. So, for me po personally, ginagamit ko as I learned in Wow Powers, market structure shift sa basic masterclass. So, press 1 po. Yes, Ma'am Gen. GMT +0. Correct po. Then, after niyo po mapalitan to, MSS or chalk, yung 50% retracement line, pwede niyo po itong tick or i-tick. So, automatic po yan na meron pong 50% line dito. So, ito pong linya na to. Automatic po siya na yung green line na yan, yun yung 50% retracement. So, parang sa Fibonacci. So, press 1 po kung nalagay, na-tick nyo na yan. Patay sila yung camera ka ba? Okay po. Then, next po is, tick nyo po yung show liquidity line. Kung nakatick na po siya, keep it. Then, lagay nyo po yung show line, 50% ng order block, tick nyo lang po. Then, dito po sa kulay, ako po, ang standard bullish order block ko or demand is blue. At saka po yung hidden bullish demand ko is green. Then yung pong aking standard supply or order block is pink or red. Then yung hidden bearish supply or order block is purple. So huwag po kayo mali dito kung order block kasi ang basic naman po talaga is supply and demand. So yung
Yung bearish order block, yun po is supply. So bearish order block is a supply. Bullish order block is a demand. Mm. Then yung imbalance ko po is kulay gray. Imbalance, yun po yung fair value gap. So, but we call it imbalance. So, gray po siya sa akin. Then ito pong mga to, antique lang. Antique. Asan na? Okay na po ba? Nakakasunod po ba ang lahat? Please press 1 po. Then, click OK once po nalagay nyo na. Coach, nawala pa, paano ulit? Sorry po. Sorry. Nasaan po, coach? Open nyo lang po yung mic. Open nyo lang po yung mic nyo, mama, para yung po mga may hindi nakasunod. Yeah. Open nyo lang po yung mic nyo, tapos sabihin nyo lang po kung nasaan na kayo. So, yung bullish po, standard bullish is blue. Hidden bullish is green. I-explain ko po sa inyo yung difference kung bakit po siya blue and green ay pareho naman silang demand. Or bakit siya pink and purple ay pareho naman silang supply. So, explain ko po siya mamaya. Then after this itong indicator na to, may share din po akong isa pang indicator na I personally created para sa atin. Para kasi I know na ang ginagamit nating trading view is just basic. Kumbaga, ang hirap maglagay ng supply and demand, ng structure, ng break of structure. So, ang kailangan lang natin is itong dalawang indicator na to, then it will help you para magkaroon ng proper decision to enter in the market. So, okay na po ba? Press 1 po kung okay na yung lahat. Kung nakasunod, i-click okay ko na po to. So ngayon, explain ko po yung bakit siya green and blue. Green and blue. So, yung demand po na blue is basically, ang demand po na blue is basically, bago po umangat yung presyo, yan po ay bearish candle. Kung napansin niyo po, ito po is a demand, right? This is a demand. Sorry. Ito is a demand. Correct? So, it's a demand. But this one is also a demand. Here. Right? But if you on this, magkaiba sila ng kulay. Tanggalin ko blue ang isa green. Kasi yung blue, bago siya umangat ang price is a bearish candle. Yung green, bago umangat ang price is a bullish candle. Ito po, itong gitna. It's actually inside bar to. Itong candle na to. So, it's become a demand. Tama po ba? Nasundan po? So, yun po yung pinagkaiba ng kulay. So, vice versa, dun po sa, po ako ng kulay purple at saka sa supply. Kasi namitigate na lahat ng supply kasi bullish yung gold. So, maghanap tayo ng purple. Check ko sa 1 minute. Nakasunod po ba? So, ito po yung purple naman. So, yung purple,
is basically kwan siya, ah, bearish candle bago bumaba yung presyo. Tapos yung red or pink, bullish candle siya bago bumaba yung presyo. So yun yung pinagkaiba ng regular at hidden. Black, white, bearish candle, white candle. Correct po. Sorry. Baka po pala magkaiba ka tayo ng settings ng kandila. Kasi sa akin po kasi yung bullish candle ko white color. I suggest din po para mas makita etong ganitong indicator, I suggest na white and black. Hindi po red and green. Kasi usually ang ginagamit po natin, 'di ba? Red yung bearish candle tapos white green yung bullish candle. Kung pwede niyo pong iset yung hindi ko alam kung komportable kayo sa ganitong kulay. But sa akin po kasi personally, mas makikita mo siya ng mas maayos. Kung mapapansin niyo po yung chart ko, kitang-kita ko po yung London session, kita-kita ko yung demand, kung paano siya nag-react dito, di ba? Tapos ito, kitang-kita niyo po, nag-react demand, inside bar demand, di ba? Tapos nag-react siya pataas. So mas madali siya sa akin makita. Saka yung per session. So mas madali mong makikita kung saan yung high ng every session. So kasi every session, 'di ba, may liquidity every low and high. Pwede mo siyang ilagyan kaagad kung saan yung high and low ng every session. Tapos lagyan mo na lang ng drawing. So mas madali siyang makita. If komportable po kayo sa ganun. So, nagigets po ba? Yung kung hindi makagets, sabihin niyo lang po na hindi niyo na-gets para address ko po sa inyo na kasi mas madami pong nakagets so yung hindi nakagets, baka mas konti. So, pwede po mag-open ng mic. Wait lang, coach, Oh. ha. Palitan ko yung color. Sige coach, palitan niyo po ng canvas kasi baka hindi tayo align eh. Ngayon ko lang kasi naisip na baka green and red yung ginagamit niyo. So, magkakaiba tayo ng makikita. Pero later on, pwede niyo siya i-tweak kung anong mas ma, mas madali niyo makita. Kaya lang pag black kasi, pag black yung background, tapos green and medyo mas mahirap. Pero sana yan naman. Pwede nyo rin naman talaga rin gamitin yan. Kasi si Coach Eric, kung alam ko, black yung ginagamit niya. Makikita niya rin. Ako lang, white talaga. Black and white yung candle ko. Okay na, coach. Okay na, Coach? Okay na po. Okay na pa? Okay na po tayo lahat? So, yun po. So, dito, makikita niyo na yung meron po ba kayo nakalagay dito na line? Kasi ako po hindi ko gumagamit. Sorry, nakalimutan ko yun. Yung structure line. Ito, structure line po, pwede nyo itong i-tick or untick. Depende po sa inyo. Kasi pag po, structure line, show structure line. Pag ako po kasi hindi ko siya tinitik. Pero pag tinik nyo po yan, magkakaroon po siya ng structure line. Itong ganito, yung market structure. So, it's a guide. Makikita nyo na po yung line mismo. Pero kung nalilito po kayo dyan, pwede nyo po siyang i-off. Pwede nyo siyang i-off yung structure line. Then, mawawala po yung structure line. Pero makikita nyo yung mga, meron higher high, lower low, higher high, higher low, higher high. Tapos, nagkaroon dito ng market structure shift, lower low. So, kumbaga, it's a guide na talaga siya. Nakakasunod po ba yung lahat? Press 1 po kung nakasunod lahat. Okay.
Tapos na po tayo dito sa indicator na to. Naset po ba? First, kung hindi niyo po na-set ma'am, maghihintay po tayo ha, para po kasi isang ko na lang yung kasi yung itong sunod na indicator po, ito yung sinabi ko kanina na ginawa ko para sa atin. So, kung nakikita niyo po na same yung sa chart nyo, same ng chart ko, so later on pwede niyo na lang po siya i-tweak. Then isa pang suggestion ko sa inyo, as you can see po, yung tab ko dito, tatlo. Meron po akong 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. So kasi usually pag nagpapalit ka ng mga dito sa oras, sa time frame, nagzo-zoom out, nagzo-zoom in. So ang ginagawa ko para hindi ko na po mag-zoom in, zoom out, by tab na lang ako. So pag chinek ko siya sa 1 minute, ito yung itsura. Chinek ko siya sa 5 minutes, ito yung itsura. Chinek ko siya sa 15 minutes, ito yung itsura. So, ayan. Nakuha po. Then, yung sunod na indicator po, i-share ko sa inyo. I-share ko dito sa yung link sa chat. Ito po, hindi nyo siya makikita sa trading view. Only host. Pag ano nasunog. Yung po nag-setting na yun na sobrang Wait ko. Only host, post the message. Everyone wait. Wait lang. Hindi po ako maka-message. Okay. Sorry. Participant pala. Group chat. Send to chat. Meeting room group chat. Ayun. Ayan. Na-share ko na po sa chat yung ito po yung ginawa kong indicator, alpha traders, inside bar, engulfing, moving average, and EMA. Pero yung supply and demand, so pag mamaya i-check natin yung settings. So once na-click nyo po itong link na sinend ko sa chat room, kasi yung itong indicator na to is exclusive for us. Ginawa ko siya 2 days ago. Then, pag naklik nyo po yung link, ilagay nyo lang po sa favorites. Meron po kayo makikita dito sa side na to, remove or add to favorites para may add nyo siya sa chart. And once na nalagay nyo na sa favorites, punta kayo dito sa indicators, tapos makikita nyo siya rito. Alpha traders, inside bar, engulfing. Tapos ialagay nyo sa chart. Nasundan po ba? Stop niyo po ako pag mabilis ha, para po makapag-wait tayo kung nailagay niyo. Press 1 po sa mga nakalagay na. Parang gusto ko i-open na lang yung mic nyo para yung para parang nag-uusap na lang tayo. Ayun, thank you, Gerald. Yes, sir. Yun po yung link. I-click nyo po lang yung link, then ilagay nyo po sa favorites. Para po ba ilagay nyo siya sa chart? Kapag kasi nilagay nyo to sa chart, actually meron na ako eh. Kaya, pag pinanggal ko po to, for example, pinanggal ko po yan, tapos
nilagay ko po sa chart, ito po yung magiging itsura. So, ito po yung magiging itsura niya. Papalitan lang po natin ang settings. And ipapaliwanag ko po yung iba. So, pero wait lang po natin kung iba na ilagay bago po tayo mag-proceed. So, again, press 1 po sa mga natapos na. Sa nakatapos. Coach, pinapaturo po paano baguhin ng ganito baguhin. Dito makita black candle, bearish candle. Okay. Ito po. Wait. Sige, address na po natin yan. Kung gusto niyo pong makita yung settings ng black, white candle, ito po yung settings. Punta po kayo dito, right-click sa chart, go to settings. Punta po kayo sa symbol. Ma'am Greta. Okay po, sige po, Ma'am Greta. I-send na lang po natin dito. I-share ko naman po ito share ko na lang po kala Coach Jana sa lahat ng coaches para sa lahat po ng nasa call makuha po itong kasi ito po makukuha lang natin sa group lang natin. Kasi marami pong kasi tayo naka-basic nga lang. So ito pong ginawa ko na to para nandito na lahat. Nandito na yung inside bar, nandito na yung bullish engulfing, nandito na yung moving average. Is siya clickable sa PC Coach? Kailangan nyo po siyang miss yan. Kasi po, as basic user as basic user po ng TradingView, dalawa lang po yung pwede mong ilagay dito. So kung meron ka pong nakalagay na ma'am, dapat nyo pong tanggalin kasi pag basic user lang talaga, dalawa lang. Kaya po ako nag-create ng ganito kasi nga, para kaysa ilagay mo ng hiwala yung inside bar, ilagay mo ng hiwala yung engulfing. So yung mga basic user, hindi nila magagamit lahat. So ngayon, what we did is ilagay na lahat sa isang indicator na nandito na yung moving average, nandito na yung inside bar at saka bullish engulfing or bearish engulfing. Para po malagay nyo yun, kailangan nyo pong tanggalin yung iba mo. Yes, Coach, current things for... Try ko po ulit. Nalalagay naman, Coach. Nalalagay naman, Coach, yan. Welcome Coach, po, Sir Gerald. Coach, patingin nga po ulit ng ano, Ng ano pa? Sige ng po. indicator. Bakit hindi Ah, lumalabas sa akin? Ito pong Alpha Traders. Ito po yan. Patingin nga, Coach. Kailangan mo siyang send ko na. Ilagay sa Sinend ko po favorites, siya. di ba? Ilagay po sa favorites, di ba? Kasi ito naka-remove sa favorites. Tapos ilagay mo sa favorites. Then, pagpunta mo sa favorites, makikita mo siya po dito, ma'am. Dito, Alpha Traders inside bar. Engulfing, MA, EMA. Kasi if you will realize, ma'am, ito po kasi indicator na to. Makikita mo po dito yung similar strategy ni Coach Rod. Nandito, sinama ko na yung kay Coach Joyce na 200 EMA. So, para isa na lang. Web-based lang po pero software. Wala po siya. Sir Will, ito po kasi once po malagay mo na sa web, oo. Pag nalagay mo na siya sa web, nalagay mo na siya sa favorites at na-apply mo siya sa TradingView at sinave mo siya, makikita mo na po siya kahit sa TradingView mo sa cellphone. So, proceed po ako. Once po naman na nalagay niyo na yung indicator na Alpha Traders,
tanggalin nyo na lang, i-untick nyo na lang po yung supply and demand. Kasi meron na po tayong supply and demand sa smart order blocks. So kasi baka po ma-confuse kayo. Although, yung nilalagay dito na one is almost similar at naglalagay din siya ng one. So, pero I suggest na lang tanggalin. I-untick mo na lang kung hindi ka. So, parang mawawala na siya. Ang gagawin natin supply and demand is yung smart order block. Then, sa settings nito, kung gusto nyo rin pong tanggalin yung show MA, ang lagay nyo lang is 200. So, ganyan po yung itsura niya. So, matutweak niyo po yung settings na gusto niyo. So, basically po yung EMA 200, ginagamit natin siya as support and resistance as well, at saka yung trend. So, ayun po, i-tweak niyo lang yung mga settings. Then, yung inside bar naman po dito, one more. Dito po kayo sa style. Yung inside bar po na bullish is green at ang inside bar po na bearish is red. So, kaya po kanina ay sinuggest ko na palitan nyo yung kandila or gamitin nyo yung white and black na canvas or yung kulay ng candle kasi para sa indicator na to kasi yung bullish at bearish na inside bar kailangan natin siyang gawing red and green. Nakakasunod po ba? Then, eto ko naman po sa shape. Palitan po natin to ng red. Etong nasa taas na shape. Tapos gawin niyo po 100% yung kulay. Then ito pong shape sa baba na green, gawin niyo lang po 100%. Bali, ito pong shape na to is para po sa bullish and bearish engulfing. Pag kinili ko po yan, yung ito pong may arrow sa ilalim, yan po yung mga bullish engulfing. Ito po, ito pong may arrow sa ilalim, bullish engulfing. Tapos ito pong may arrow na red sa taas, yan po yung bearish engulfing. So it's easier for us to identify yung mga ganong candle. Then sabi ko nga po kanina, pag po bearish yung inside bar, kulay red po siya. Pag po green na inside bar, bullish po siya dati. Dati siyang bullish na candle na naging inside bar. So, yan po yung itsura ng chart nyo ngayon. Coach, may question lang po ako. Yes po. Dalawa po kasi yung ano, yung guhit mo, yung isang blue at saka isang green, di ba? Yung Apo. 200 yung kulay blue, Yes, ma'am. 200, tama po? Ang EMA 200 po is blue and MA 50, moving average 50 is green. Green. Paano po yung ano, yun, di ba po yung blue, yun yung ginagamit, yun yung binigay ni Coach Joyce. Yung sa 50 po, show MA50. Paano pong, ano nun, anong gamit? It's basically, ma'am, for example, ginagamit ko siya din as a trend following. Kasi pag po yung 50 MA nag-cross above 200, so pag po ang 50 MA nasa above ng 200, it's a bullish. Punta po tayo sa higher time frame. For example po nito. Ayan po. Na mapapansin nyo po, ginagamit ko po siya ang 50 MA moving average is a support or trend din. Pero from dito, meaning from dito po, nakapansin nyo, nag-cross po yung 50 MA above 200. So, meaning, you only look for buy. So, ginagamit ko siya sa trend following. Okay po. And as a support and resistance na rin. Kasi, mapapansin niyo po ma'am, nagre-react yung mga price dyan.
Di ba? Mm-mm. From here, ito, nag-react dito, Mm-mm. nag-react dito. So you can use as a support and resistance. Ngayon, you can use as a confluence. If, for example, dito po sa price na to, basin nyo, meron po kayo ditong what? Demand. Right. Mm-mm. Then, there is another indicator that it shows na it's a support. So means mas confluence ka. Meron kang confluence na makapag-decide ng much better. Meaning yung price dito nag-touch. So mas mataas yung probability kasi may demand, then Mm-mm. may support as 50 moving average. Then you can buy. Tama po ba? Kung napapansin nyo, nagbabounce lang siya dyan. Mm-mm. So, ginagamit ko siya as ganon. Okay po, Coach. So, similar po sa 200-day moving average. EMA naman siya. So, ganun din. So, meaning, pag ang price above this, we look for buy. Don't sell. Mm-mm. Kahit may supply, don't sell. Okay, Coach. yun Thank po. you. So, ganito na po ba yung itsura ng inyo? So, Yes, sana po Coach. nasundan lahat. So, sa tingin nyo po ba, makakatulong to para sa inyong decision making para sa trading? Yes, Coach. So, eto po, again, kung may question po kayo, pwede nyo pong tanong na ngayon. So, yung mga kandila natin kasi minsan hindi mo ma-identify. So now, you can easily identify, especially yung mga important candle. Kasi yun lang naman din yung ginagamit namin, especially ni Coach Rod, inside bar. Actually, yung F ko kasi hindi ko siya kayang ilagay dito eh. So, that will be similar to engulfing kung i-check nyo sa ChatGPT. So yun lang po.